Commission on Election sa pamamagitan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabing mayroon pong halalan na magaganap sa Mayo 2028 national and local election. Taliwas po ito sa sinasabing magkaroon ng no election scenario. Hello, isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. Araw ng linggo at pitsa 14 sa buwan ng Hunyo mga kapobre. For today's vlog, usapang eleksyon po tayo mga kapobre. So sa mga nakaraang linggo mga kapobre ay nababalot po ng agam-agam at pangamba ang buong sambayanan dahil doon sa pasabog ni Senador Amy Marcos sa Senado na mayroon daw balak na walang eleksyon or no election scenario ang mangyayari dahil daw gusto ng kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos na mananatili at ma-extend ang kanyang termino. Yan po ang binitawang pasabog ni Senador Amy Marcos mga kapobre. At nakakabahala naman po yan dahil inaasahan natin na ngayong 2028 ay magkakaroon ng presidential election mga kapobre. At ang pangamba ng ating mga kababayan patungkol doon sa no election scenario ay pinapawi po ng COMELEC sa pamamagitan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at mariin po niyang pinapaliwanag sa kanyang panayam na hindi po mangyayari na walang eleksyon sa 2028. Para maintindihan at malaman natin mga kapobre, panoorin po natin to panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Here we go. Attorney George Garcia, Chairman po ng COMELEC, nasa linya na po natin. Magandang gabi po sa inyo, Chairman. Magandang hapon po, Ma'am Karen, sa mga kababayan natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang no election scenario na nabanggit po, nagsa-circulate po online at nabanggit na mismo, sabihin na natin, si Senator Amy Marcos, ito po ay kanyang inilutang and ang mga lumalabas po ay dahil gusto raw di umano ni Pangulong Bongbong Marcos na ma-extend ang kanyang term. Ano po ba ang posisyon o komento ng COMELEC dito, Chairman? Papangunin po natin ang agam-agam ng mga kababayan natin sa pagsasabing imposible pong walang eleksyon sa 2028. At dahil po, alam niyo Ma'am Karen, yung pagkakalagay mismo sa ating saligang batas. Saligang batas, hindi po ito pwedeng baguhin kahit na anong ordinaryong batas lamang at makapagbabago lamang nito ay kung magkakaroon ng pagsususog ng pagbabago sa ating saligang batas. Gusto ko pong sabihin, baka kasi sinasabi ng iba, naku, baka magkakaroon ng constitutional assembly o yung constitutional convention. Sa kasalukuyan po, kung natatandaan ng lahat, meron ng attempt, mga 2 taon na nakalilipas, na baguhin ang ating saligang batas. Ang ginawa po ni COMELEC, sinuspend po namin ang aming rules o mga patakaran tungkol sa pagsususog ng pagbabago sa saligang batas. Suspended po yan. Hanggang ngayon, Ma'am Karen, yan po ay suspended pa rin, hindi po namin nililift. And therefore, kung meron pong gugustuhin na magkaroon ng pagsususog ng pagbabago sa saligang batas, ay hindi po ito mangyayari sapagkat wala pong rules o guidelines na meron sa kasalukuyan ng COMELEC dahil nga po, again, hanggang ngayon ito ay suspended. Okay, so at least malinaw na po yan, Chairman, Pero nabanggit nyo na tuloy-tuloy hindi po maaaring masuspend o kumbaga magkaroon ng no election sa 2028 dahil naayon po ito sa saligang batas. Meron po ba mga instances, Chairman George Garcia, sir, na pwede pong hindi matuloy ang isang national elections? Sasagutin ko po yan for academic discussion. Pero again, huwag pong mag-worry mga kababayan natin. Ito po
para lang sa discussion. Yes, Pero opo. kung nangyayari, ang tawag po dyan, Ma'am Karen, ay yung postponement of the election. Pero yung pong postponement of the election, nasa Section 5 yan ng ating Omnibus Election Code, nangyayari lang po yan. Halimbawa, Ma'am Karen, hindi naman buong Pilipinas. Opo. Sa isang bayan, bigla kasing nagkaroon ng violence, talagang hindi makalabas yung mga tao. Terrorismo, hindi talaga makalabas ang mga tao, hindi makaboto. O kaya naman nagkaroon ng tinatawag na force majeure, yung hindi inaasahan tulad ng bagyo, lindol, o kaya pagputok ng bulkan, hindi inaasahan. Ang sabi ng ating batas, pwedeng ipagpaliban ang halalan, subalit ito'y kinakailangang ituloy muli 30 araw pagkatapos mawala yung naturang dahilan kung bakit ito pinagpapaliban. Biglang hindi na pumutok ang bulkan, o 30 days from there, count ka, yun po yung matutuloy ang halalan. O kaya naman, biglang nagkaroon ng violence, terrorism, tumigil na yan. So mula doon sa pagkatigil, 30 days, dapat i-hold na ang halalan. Ibig sabihin, bagamat po, Ma'am Karen, ito ay na-postpone, ang halalan, may definite date pa rin kung kailan ito matutuloy, at ang postponement ay yung kung ano lamang ang nakalista sa listahan sa provision ng Section 5 ng Omnibus Election Code. Okay, so hindi po pwedeng pangkalahatan Luzon, Visayas at Mindanao sabay-sabay. Kumbaga, may mga sabihin na natin isolated cases. Tama po ba, Chairman? Opo, kaya binibigay po kay COMELEC yung pagdidesisyon kung dapat bang ipagpaliban ang halalan. Ay maliban na lang kung ang paglindol ay buong Pilipinas sa listawa. O kaya naman, Parang imposible naman po yun. Apektado tayong lahat sa pagputok ng buwan ng bulkan. O kaya naman po, Ma'am Karen, talagang yung terorismo, yung violence sa buong Pilipinas, hindi makakaboto ang mga mamamayan. Binibigay po ang diskresyon kay COMELEC, pero limitado lamang doon sa grounds na sinight sa provision ng batas, at limitado rin doon sa isang lugar kung saan nangyari yung ground na yon, at limitado rin doon sa kung kailan matutuloy na ang halalan pagkatapos mawala yung ground na yon. Yes, and you've mentioned, Chairman Garcia, 30 days after dapat ay magkaroon na ng eleksyon at ito ay ilulunsad na. Yes po, Ma'am Karen, at yan po talagang napakahigpit ng ating batas. Kung napapansin po ng lahat, ay hindi po halos ginagamit o nagagamit ng COMELEC yung provision na yan ng Section 5 ng ating Omnibus Election. Kung talagang in extreme cases lamang natin gagawin yun, kasi kung kaya namang isagawa ang halalan, kahit pa nga may konting violence, o kahit pa nga merong terorismo, pero kayang isagawa, kayang masigurado na ang mga mamamayan ay makakapunta pa rin sa mga presinto, itutuloy natin ang halalan. So kita niyo po, hindi po buong Pilipinas ang nasa konsepto ng PAS. Kung hindi pulo-pulutong, bayan-bayan lang, pero hindi po pwedeng buong Pilipinas hanggat maaari na hindi matutuloy. Kaya po sure ang ating halalan sa Mayo ng 2028. Okay. So yan po, klarong-klaro po. Mayroon po tayong magaganap na halalan sa 2028 presidential at local election, mga kapobre. Sabi ng COMELEC, ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ay hindi po mangyari na walang eleksyon dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas. Hindi po yan katulad ng barangay at SK election na may kapangyarihan ang Kongreso na i-postpone. Ito pong halalan sa national ay hindi po ito basta-basta i-postpone. Maliban na lang kung magkakaroon ng Constituent Assembly or magkakaroon ng Constitutional Convention. So yan po ang malinaw na paliwanag ng COMELEC. Kaya sa ating mga kababayan na nangamba na baka magkaroon ng no election scenario sa 2028, wala po. Sabi na ng COMELEC, mayroon po tayong halalan. At sure na sure po ang COMELEC na magaganap ang halalan sa national ngayong Mayo 2028. So yan po ang ating quick update, mga kapobre. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye bye and God bless us all.